natutulog po kami nung yung panahon na yung mga alas 3. Nakarinig po kami ng pagbabato sa bubong. Nagulat po kami. Yung asawa ko po may sakit po sa puso. Tungkol sa mga batang nambabato sa kanya, nang walang basta binabato po siya at talagang nakakaawa yung matanda. Natin po, yung si Tatay Benjamin, dalawa lang silang mag-asawa sa bahay. Yung pong kanyang asawa, sabi niya po sa akin, halos inatake na po dahil po sa takot sa pagbabato ng mga bata. Paulit-ulit yung mga pangyayaring ganito na yung mga bata ay binabato yung bahay ninyo. So paulit-ulit nyo nang sinasabihan. Na humingi po sila sa akin ng tawad nung 17, ngunit naulit po uli nung gabi 17. Okay, so yung mga bata po parang pinagsabi na wag na pong uulitin yun. nakikita ko kasi dito na kailang mid-date kayo pero walang nangyayari. Ang nangyayari kasi yung magulang mukhang tinataguan kayo or ginagawa lang ng paraan na ay hindi ang makakapunta, parang bang inuutok kayo. July 24, 2024, naganap po ang pambabato ng mga bata sa aming bahay sa Santa Maria, Bulacan. Ngunit sinubukan ko pong habulin, hindi ko na po sila inabot. Nagharap po kami sa HOA, may kasama kaming isang magulang ng bata, nangako po na pangangaralan ang kanyang anak. Ngunit yung gabi naman na yun uli ay naulit-uli ang pambabato ng mga bata. Pangako po kayo sa akin na pangangaralan niyo ang inyong mga anak na hindi nagagawa. Uulitin niya mga ginawa sa aming mag-asawa. Ayun lang po, asa na po, bakit po naulit-ulit? Nananawagan po ako, Sir Benton po, Sir Cartul po, at sa Bitag na tulungan niyo po ako sa aking problema sa mga bata na pambabato sa aming bahay. Nangako po ang kanilang magulang sa akin, ngunit hindi rin po nangyayari. Paano nagsimula yung pamamato ng mga bata dyan sa lugar ninyo? Noong July 2024 po, nagsimula po ang pambabato. Natutulog po kami nung yung panahon na yung mga alas 3. Nakarinig po kami ng pagbabato sa bubong. Nagulat po kami. Yung asawa ko po may sakit po sa puso. Tinatawag ko po yung mga bata, subalit tumakbo po. Nung tumakbo po, hinabol ko po. Okay. Ganun nga po, hindi ko po inabot sa madaling sabi. Matanong ko, ano naman ang nangyari? Na i-report mo ba to sa inyong HOA or Opo, parang... may-report ko po. Ngunit ang sabi po sa akin ng cashier ng HOA, akong namumukaan ko, sabi ko namumukaan ko naman po. Pero hindi ko ka po nahuli. Yung nga pong pangalawang pong pangbabato, August 17, ganun din pong December pong oras. Okay. Nagulat na naman po kami. Paulit-ulit yung mga pangyayaring ganito na yung mga bata ay binabato yung bahay ninyo. So paulit-ulit nyo nang sinasabihan. Opo. Okay. Humingi po sila sa akin ng tawad nung 17, ngunit naulit po uli nung gabi 17. Okay, so kahit man may pag-uusap na kayong dalawa, ay wala pa rin nangyayari. Tama po ba? Opo. So nadala mo ba sa HOA itong sinasabing problema mo? Opo. Ayun nga po, pumirma nga po yung mga bata sa logbook na nangangako Bakit yung bata? Hindi ba pinatawag yung mga magulang? Yung isang magulang lang po, kasi yung dalawang magulang po ng bata is nasa work po, nasa trabaho. Pero kahit na, hindi po pwede dapat yung bata na sila yung papirmahin. Dapat yung kanilang magulang or if not a representative or guardian ang dapat pipirma para sa kanila. Wala silang kahit anong personalidad dahil sila ay minor de edad pa, wala pa silang karapatan para magpirma ng kahit anong klaseng legal document. Kausapin natin ngayon yung HOA para alamin kung ano yung side nila dito. Okay, kausapin natin ngayon si VP ng Pinasaya Phase 1 HOA, Sitio Putol, Barangay Bulac, Santa Maria, Bulacan. Magandang umaga sa inyo, Francis Ian Cabias. Magandang umaga po, sir. Nag-report po sa amin si Tatay Benjamin na meron nga pong namamato noong August 17. Tapos, sakto po nandun po si President noon. Pinasamahan po siya sa Marshal para po, kasi namumukaan po niya yung bata. Pinasamahan po siya sa Marshal na nakita po yung mga bata. Tapos, sinama po yung HOA office. Pinatawag din po yung mga magulang. Yun nga lang po, hindi po kasi available yung pong mga magulang. Pero tama ba na pinatawag yung mga bata pero wala silang official guardian? Actually, sir,
lagi po naming pinapasama ang mga guardian every time po na mayroong involved po na minor. Okay, so wala bang guardian na kasama yung mga bata na pwede mapatawag? Kasi hindi dapat yung mga bata alone na pupunta doon dapat sa lugar ninyo. Opo, sir. Huwag kayong mag-alala, sir. Pag nasa loob naman po ng HOA office sa mga minor, hindi naman po sila pinagsasabihan ng mga masasakit. Matanong ko lang, sir, ilang taon na yung mga bata? Around 13 years old po, sir. Kasi sir, yung concern ko dito, no, kahit man sabihin natin na walang tao sa bahay or whatever, dapat may official guardian sila or representative. Humihingi po kami ng paumanhin po sa nangyari na yan. Pero ang layunin lang naman po ng president namin kung bakit po, para lang po magkaayos na sila tatay. Yung mga bata po, parang pinagsabi na wag na pong uulitin yun dahil hindi magandang gawain. Okay, so more of payo lang ang binigay nyo sa mga bata. Tama ba? Opo. Siguro ang sa akin lang, sir, no, hindi na siguro maulit dapat yung pipirma yung mga bata sa isang kasunduan na hindi na nila uulitin. Kasi dapat hindi naman dapat sila ang pipirma, kundi ang isang guardian siguro or magulang. Pero yung sa sinasabi niyo yung pagbibigay ng payo, wala akong problema kung paano nyo gawin ang inyong pag-mediate sa lugar. Pero siguro, sir, diretso na tayo. Ano magagawa ng inyong tanggapan para dito? Nakikita ko kasi dito, nakakailang mediate kayo pero walang nangyayari. Ang nangyayari kasi yung magulang mukhang tinataguan kayo or ginagawa lang ng paraan na ay hindi ang makakapunta, parang bang inuutok kayo. Yun ang nakikita ko dito. Kasama po lagi ang mga magulang. Yes, kasama ang mga magulang pero ang sinasabi ng mga magulang ng iba ay may trabaho, ay may ganito. Pero yung kanilang anak hindi nila makontrol. Sinasabi ko lang is kung may nakikitang pagkakamali, i-correct nyo na lang. Tama. Yun na lang. Okay? Tama po, sir. So, ang gawin na lang sa inyong tanggapan na ipatawag or dalhin sa barangay itong mga magulang with your cooperation para doon na magkausap itong si Tatay Benjamin at yung mga magulang ng mga bata, di ba? Nangyari na po yan, sir. Nangyari na. Kailan nangyari to? Last week po. Kasama si Tatay Benjamin. Opo, kasama po siya. Ano ang naging pag-uusap sa barangay? Bantayan po ng mga magulang yung anak. Okay, kapag hindi sila tumupad, ano magiging parusa? Si barangay na po ang bahala po. Okay, pagkatapos ba ng pag-uusap sa barangay, naulit pa? Hindi na po, sir. Kailan tong hearing nila? Last week po, sir. Sige, ganito, asahan na lang namin yung if ever magkakaroon ng any problems ulit, ay magkaroon kayo dapat ng direct coordination lang sa barangay. Pero monitor nyo na lang yung sinasabing problema sa lugar, especially yung mga bata. Pati yung mga magulang at yung mga bata na pagsabihan na lamang ko. Kasi kung hindi, tatawagan ko din yung MSWD kung talaga makukulit yung mga bata para magawa ng paraan. Tawagan na natin yung mismong kapitan ng Barangay Bulak, Santa Maria, Bulacan, si Cap Bernie Gojo Cruz. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Good morning po, sir. Kagad po pinatawag yung HOA, President at yung pamuno ng HOA po sa Pasinaya Phase 1. Dahil po tungkol sa mga batang nambabato sa kanya nang walang basta binabato po siya at talagang nakakaawa yung matanda. Kasi po, yung si Tatay Benjamin, dalawa lang sila mag-asawa sa bahay. Yung pong kanyang asawa, sabi niya po sa akin, halos inatake na po dahil po sa takot sa pamamato ng mga bata. Okay. Cap, ano ang nangyari na pag-uusap dun sa inyong barangay? Tawag ko po agad yung pamulang ako sa barangay, pati po yung mga magulang. Okay. Kung talagtungo po, yung isang magulang lang dahil nasa trabaho daw po yung ibang mga magulang. Doon po sinabihan ko sila na hindi tama yung ginagawa ng kanilang mga anak dahil yung problema ng mga bata na minor ay responsibilidad ng magulang. At tama. Po yan, talaga nakatutok silang alagaan. At pangalawa, hindi po dapat na nambabato lalo sa mga ganyang mga lolo natin, mga magulang natin. Nangako po yung magulang na tinatawag ko na hindi daw po maulit, pati po yung mga bata. Hindi rin po ako nakontento. Ang ginawa ko po sa tulong ng HOA, kinabukasan po nagtungo po ako doon sa subdivision para po paimbitahan ko yung lahat ng magulang at mga bata at lahat po na namumuno ng HOA para pag-usapan yung problema na yon at para matigil na rin po at para magkaroon na kami kasulatan o pirmahan at konting pangaral sa mga bata na wag nang ulitin po yun. Ganito na lang, Cap, no? I think it's best na dapat pagsabihan mo yung mismong HOA na dapat gampanan ang kanilang trabaho. Hindi dapat lahat ay umaako na dapat ang barangay para lang ma-mediate, para lang matigilan. Dapat yung mismong HOA ay gagawa ng paraan. Kung hindi na nakakayanin, isang beses, dalawang beses, irekta na kaagad ng barangay para matapos na. Kaya nga may HOA, may proseso Kaya nga po na ipatawag ko rin yung HOA, sinabi ko po sa kanila, na responsibilidad niya bilang kayo po ang namumuno. Yung problema po doon, dapat po inaayos po natin. At pangalawa, hindi po dapat natin binibigyan may nakita akong certificate of action o yung sinasabi nila, binibigyan nila ng karapatan kahit sa magpunta. Is mali ka ako. Dapat ka ako yan. Kung talagang hindi niya makaya,
sabihin niyo po sa amin, sa aming barangay, at kami po ay handang tumulong at lahat naman po sa barangay namin na-action natin yung lahat ng problema po. Yes. Okay, Kap, continue mo din i-monitor itong mga nangyayari sa lugar at pangalawa itong HOA. Nagampanan ang kanilang trabaho. Kasi kung hindi, Kap, syempre sasabihin mo dapat sa HOA na, ano na naman ito na dumiretso sa amin, bakit hindi muna dumaan sa inyo? Dapat, Kap, may ganun na klaseng pag-uusap para matuto doon itong HOA. Kasi nangyayari parang nagiging palamuti na silang hindi sila nirerespeto dahil mukhang wala silang maayos na proseso. Okay, Kap? Kaya nga. Opo, thank you, sir. At kung sakali na magkaroon ulit ng pamamato, correct lang natin hindi natin binibitag yung mga bata. Ang binibitag natin dito sa to lang yung mga magulang. Parang sila yung matigas din yung ulo na hindi matino-tino yung kanilang mga anak. Kasi kung konsentidor ang magulang, edi yung anak nila ay magiging pabaya at loko-loko din. Which is iniiwasan natin dahil yan ang sinasabing susunod na henerasyon. So on the line ngayon yung Social Welfare Officer ng MSWDO Santa Maria, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo, Charmaine Fuentes. Magandang umaga po, sir. Yes po, sir. Yung office po namin magkakandak po ng counseling both po sa minors and dun sa parents nila. Okay. At kung maulit po yung ganoong pangyayari, magkakaroon po tayo ng assessment sa capacity po ng magulang na mabantayan ang kanilang mga anak. At po dun sa mga bata, kung meron pong risk na ulitin po nila yon or ma-involve pa sila sa violation. Kapag po ganoon na ang naging assessment natin ay hindi kayang bantayan ng kanilang mga magulang, pwede po natin i-consider na mailagay po sila sa temporary shelter for intervention po. Yan. Okay. Sige ma'am, gusto namin na mangyari yan kung sakaling hindi magkasundo. Kasi mukhang may konting, or hindi konti, malaking kapabayaan din ng kanilang mga magulang. Asahan namin yung maging action ninyo kasi talagang paulit-ulit yung mga sinasabing mga anak nila. No, ma'am? Yes, so, sir. maraming salamat po, Ma'am Charmaine Fuentes sa MSWD ng Santa Maria, Bulacan. Okay, tatay, okay na ba sa'yo? Nakausap na namin yung MSWD. Narinig mo yung sinabi ng MSWD? Okay po, sir. Na kung sakaling hindi magkasundo, pwede na ipatawag ang magulang. Tapos pagkatapos ng kanilang assessment, kung walang capacity na alagaan ng mga magulang ang kanilang mga anak, may karapatan ng MSWD na kunin ang mga anak for temporary shelter. Okay na ba yun sa'yo? Okay po, sir. Okay. Sige, Tatay Benjamin, maraming salamat at magandang umaga sa inyo. God bless po, sir. Yan naman siguro yung magiging huling mensahe ko ngayong araw. No? Hindi ang pakay namin dito, hindi yung mga bata. Ang pakay namin dito ang mga magulang. Bakit? Magulang ay dapat gampanin na responsibilidad na alagaan ng kanilang mga anak. Pero kung sila mismo ay nagkakaroon ng problema sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, then pwede i-call out yun ng mismong gobyerno natin na posibleng kunin ang mga bata dahil wala silang capacity na alagaan ng mga ito. Kasi ang sa amin lamang na okay lang naman ang mga bata ay naglalaro or nag-i-enjoy. Pero kung ito ay nakakasagabal na o nakakaabala sa ibang tao, then I think na dapat magkaroon na maayos na pagtuturo ang kanilang mga magulang para hindi maapektuhan ng iba't ibang mga tao. Everybody happy, win-win, walang problema. Dito nagtatapos. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.